Iniimbestigahan ngayon si Congressman Abante matapos lumabas ang ulat na may kinalaman umano siya sa ilang grupo ng sindikato. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang mga investigasyon matapos ang isang serye ng mga intelligence report na nagsasabing may mga transaksyon umano si Abante sa mga kilalang kriminal na grupo. Maring tinanggi ng kongresista ang mga paratang, subalit nagpapatuloy pa rin ang pagbubusisi ng mga kinauukulan. Samantala, muling naglabas ng pahayag si Congressman Rodante Marcoleta laban kay Abante na kilala ring isang pastor. Ayon kay Marcoleta, matagal na umano niyang pinagdududahan ang tunay na intensyon ni Abante sa politika. Ani niya, dapat umanong magsilbing ehemplo ng kabutihan ng mga pinuno, lalo na kung sila ay nag-aangkin ng moral na otoridad bilang mga lider ng relihiyon. Sa kabila ng isyong ito, nananatili namang matatag si Abante at sinabing handa siyang harapin ang mga investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Patuloy na tinututukan ng publiko ang mga epekto ng usapin habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng mga investigador. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Napanood ko ito sa Facebook Reel. Tungkol ito sa pera. There's nothing wrong with money. Sabi niya. Ah, ang daming viral na social media post ngayon tungkol kay Congressman Abante tungkol sa kanyang mga properties. Okay, pakinggan natin ang kongresista. There's nothing wrong with money. Am I right? All of this building here were built because we had money. All of the things you see here, we have them because we have money. Am I right? That piano is 12 million pesos right now. It's a Steinway. Now why do we have that? Because we have 12 million pesos. So what we're trying to establish here is this. There is nothing wrong with money, but put it in the hand of a dishonest and greedy man, and then the wrong starts. Okay. So, napaka-short statement lang yun ha. There's nothing wrong with money. But, kung ang perang ito, ilagay mo sa kamay ng isang dishonest and greedy man, then the wrong starts. Tama ba siya? To me, tama ang kanyang pahayag. My verse sa Bible, the love of money is the root of all evils. Hindi po masama ang pera. Kaya there's nothing wrong with money. We need money. Kailang kung ang sentro ng buhay natin yung pera, yun na yung greediness. Inuuna mo ang pera bago ang Diyos. Sabi po ng Bible, greediness is a form of idolatry. Diyos ang pera. Kaya ang tao na greedy, yung makasarili, selfish, inuuna palagi ang sarili, delikadong makahawak ng pera. Kasi ang isang taong greedy, walang contentment. Ako, naranasan ko yan. Nakakahiyang aminin, I was once a greedy and dishonest man. Noong kabataan ko pa, nag-ambisyon ako na yumaman. Nag-ambisyon ako na magkaroon ng marangyang sakyanan, mansyon na bahay. So, naging materialistic ako. So, naging sentro ng buhay ko ang possession, so material na bagay. At ang Panginoon, pangalawa, pangatlo na lang. Kaya, tama, may verse sa Bible na you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money.
ang Diyos ko nung una ay kwarta. Naniniwala na ako noon pa, may Diyos. Kailang, sino ang nangunguna sa buhay ko? Hindi ang Diyos, kundi ang pera. Yon, doon ako nagkakaproblema nung una. Nakahawak ako ng pera, kailang magulo ang aking buhay. Lalo, wala akong kaligayahan. Kaya, experience-wise, napatunayan ko na hindi nakakapagbigay ng kaligayahan, hindi nakakapagbigay ng self-fulfillment o satisfaction, hindi maituturing na measure of success kung marami kang pera. Dumating ang punto ng buhay ko na nakita ko ang aking hopelessness. Nakita ko ang buhay ko walang direksyon, walang purpose. Yung pagkamit ko ng pera, wala yun. Papunta sa distraction. So, I repented before God. Nag-ABC ako. Yun na yung sinasabi ko sa inyo na magandang balita ng Panginoon. Ililigtas niya tayo sa kapahamakan. Una, yung spiritual na kapahamakan, yung papunta sa impyerno, namatay at nabuhay siya muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya, tinanggap ko siya sa buhay ko. I accepted Him. I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Nung isinorender ko ang buhay ko sa Kanya, sabi ko, Panginoon, take control of this life. So, unti-unti, yung priorities ko sa buhay, hindi na nakafocus sa pera, kundi nakafocus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, right now, yun, may pera pa rin. Kaya lang, yung pera ay hindi na para sa aking sarili, kundi para gamitin ko ang pera para sa ikakahimaya ng Diyos. Kaya, salamat po sa ating partnership. Dito po sa ating YouTube channel, kumikita po tayo. Kaya lang, ang pera na yan, sabi ko, Panginoon, hindi ko pera ito. Anong purpose mo? Bakit ako naging vlogger? O ngayon, may kita, anong purpose mo? So, ang purpose ng Panginoon is tulungan ang mga nangangailangan. Kasi ang two greatest commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pangalawa, love your fellow man as you love yourself. Actually, magkadugtong ito eh. Paano mo mapatunayan na iniibig natin ang Panginoon? Eh dito natin patunayan kung iniibig natin ang ating kapwa-tao. Kaya, no wonder na inaalaw ng Diyos na may mga mahihirap na tao para yung mga may kaya sa buhay, magkaroon sila ng opportunity na mahalin ang kanilang kapwa-tao. So, yun po ang ating ginagawa ngayon sa ating vlogging journey. Nakafocus tayo sa pagtulong sa Talaandig Tribe. Okay, so update lang sa Talaandig Tribe. Yung sayote nila, yung ipinatanim natin last year pa, tuloy-tuloy namumunga, nagbebenta na sila. Aside sa sayote, of course, yung gulay, tuloy-tuloy na yon, yung personal consumption. Nagpapatanim na tayo ng lakatan. Kaya wala pa kaming video ngayon, hindi pa ako nakapa-video, but next na vlog ko, ipakita ko yung mga tanim nilang saging lakatan. Sa ngayon, mayroon ng 10 families na nagtatanim ng 100 seedlings of lakatan per family. So, lakatan. And then, later on, isusunod natin yung kanilang fish pond, tilapia fish pond. Kasi, tapos na po yung water system project natin doon. Abundansya yung tubig, mayroong overflow. So, sayang naman yung tubig. Yun. Yung tubig na yan, may nahukay ng isang pond. Naghanap pa kami ngayon ng tilapia fingerlings. Mga next month siguro, masimulan na natin ang kanilang tilapia fish pond para magkaroon sila ng self-sufficiency, yung isda manggaling na sa kanila. Tuloy-tuloy din yung
ano ito, yung feeding program natin sa mga bata. Sinimulan natin ito ng opening ng school year, July 22 man siguro. Monday to Friday, mayroong siguradong baon, kanin ng mga bata, konting ulam. Mga gulay-gulay lang at hinaluan ng konting sardinas, itlog, konting karne kung minsan. Yan na, at least yung bata na talandi, hindi siya magugutom pagpunta sa eskwela. Ano pa? Ayun, CR. Nagpapagawa na tayo ng water-sealed toilets. Again, yung mga video, later on ko na lang ipapakita sa inyo. Binigyan ko lang kayo ng summary kung ano ang ginagawa natin na pagtulong sa yun na po, ang ating kon ngayon na there's nothing wrong with money. So, meron tayong pera. Kaya lang yung pera, hindi natin pansarili, kundi pagtulong sa nangangailangan. To me, yun po ang nakita ko na greatest joy sa buhay naming mag-asawa. Joy. Speaking of joy, G-O-Y. Joy, yung malalim na kaligayahan. Paano ka magkaroon ng joy? Ito yung meaning ng J-O-Y. Jesus first, others next, you last. Unahin ang Panginoon. So may verse sa Bible. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin palagi ang Panginoon. Yun nga, love your God with all your heart, with all your strength. So after loving God, love others. Others next. Pakita natin ang pagmamahal sa ating kapwa. And then you, yung akin, last. Yung sa inyo, last. Kung i-last priority mo yung sarili mo, unahin mo ang kapwa, tao, unahin mo ang Diyos. Yun. Magkakaroon ka ng joyous life, self-fulfilling life. So, let's check our hearts. Kumusta ang ating buhay? Hindi ba tayo sakim? Hindi ba tayo makasarili sa mga blessings natin? Pumapalakpak ang mga teachers sa Carag Region sa isang gathering. Title ng release, Congressman Marcoleta binanatan ang mga kasama sa House of Representatives on World Teachers Day event in Caraga. Okay. Iparinig ko, panood ko na lang sa iyo yung hiyawan ng mga teachers, palakpak. Meron pa bang isang sinasabi about teachers? A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga college ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all. Because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po. Okay, so ang World Teachers Day is kamakailan lang, I think within this month, 2 weeks ago. So ito yung kasagsagan ng ng budget hearing sa House. So dito, iniisip ko, bakit ang mga teachers sa Caraga, ang napili nilang in-invite na speaker ay si Congressman Marcoleta. Ang nakikita ko dyan is maraming mga teachers na nandun pa rin ang paghanga nila kay dating DepEd Secretary VP Inday Sara. Yan ang nakikita ko.
Kasi mainit ngayon. Mainit si Congressman Marcolita, pinag-iinitan ng mga kapwa niya kongresista. Pinagtatanggal na siya sa kanyang mga pwesto. So, marami ang bumilib kay Congressman Marcoleta sa pagtayo niya. Nag-iisa siya na dumipensa kay BP Sara at sa tingin ko, na-appreciate ito ng mga teachers sa Caraga. Kaya in-invite siya for that gathering. Kaya yun, hayawan, palakpakan ang mga teachers sa speech ni Congressman Marcoleta na sinasabi niya parang yung good education ng mga kapwa niya mambabatas, question mark na. Okay? So, congratulations sa mga teachers sa Caraga sa inyong tapang. Matapang naman ito Kasi baka pag initan sila, bakit nila in-invite si Congressman Marcoleta? Wala, ang mga teachers, mga permanent positions ang may ito. Covered sila ng civil service law. Yung mga superintendent, mga ano yan, mga seso ba yan, kaya hindi sila apektado sa hindi nila pwedeng matanggal basta-basta. Kaya matapang, in-invite ng mga Caraga teachers. I don't know kung asosasyon ba ito o yung division superintendent o regional director. So, alam nyo, nung biglang nag-resign si BP Sara as Defense Secretary, nagawa ko ng informal survey sa mga teachers. Nagtanong ako, anong masasabi nila? Nako, ang daming nalungkot. Yung mga kaibigan kong teachers, feedback nila is, si BP Sara lang daw nakapagbigay sila ng mandatory 1-month leave. Bakasyon talaga. Kasi kawawa ang mga teachers natin kahit by the way, sa mga hindi nakakaalam, bago ako naging sundalo, naging high school teacher muna ako, secondary high school teacher. Sa aming bayan sa Bangar, La Union. Kaya alam ko yung buhay guro. So, bakasyon na, March, April, May, may gagawin pa kami dyan. May mga kung ano-ano yung pinapagawa. Kaya halos walang pahinga. Pag upo ni BP Sara, yun, mandatory, 1-month leave. What else? Yung matatag curriculum. Sabi ng isang teacher na hindi pa napapanahon yung pag-resign ni BP Sara. Maganda yung ginawa ng matatag curriculum. Ngayon pa lang i-implement, sana si BP Sara mag-implement. Sabi ng isang teacher. But anyway, ngayon na may bagong Defense Secretary naman is itinuloy nila yung matatag curriculum. Kasi maganda daw talaga yun ang panlaban sa yung bumababang quality of education sa ating bansa. So, ano pa? Teacher, kwentong teacher tayo kasi naging guro ako Mayroong kwento, mga iba't ibang profession. Nandun na sila sa gate ng langit, mga professionals. Ang kwento sa atin, may gate, nandun gatekeeper, si San Pedro ba yan? Tinatanong ngayon ng gatekeeper, si San Pedro, anong profesyon mo? Abogado po. Anong nagawa mo sa lupa? Sinight niya yung pinagtanggol ko ang mga biktima ng ano pa, abogado. Tabi ka muna dyan. Next. Ano ka? Doktor. Anong nagawa mo sa lupa? Sinabi rin niya na tumulong ako sa mga may sakit. Pinagaling ko ang mga may karamdaman kung ano-ano. Diyan ka lang muna. Tabi ka lang muna. Doktor. Lahat ng mga profesyon. Ganon. Engineer. Nurse. Name it. Sinabi nila yung mga accomplishment nila sa lupa. Kaya lang, si San Pedro o yung gatekeeper, dyan ka lang muna. Tapos may isang matanda, ugod-ugod na.
Ikaw, anong profession mo? Ah, teacher po. Anong nagawa mo sa lupa? Lahat sila po, yung mga nauna sa akin, dumaan lahat sa aking pagtuturo. Ko, sabi ng gatekeeper, ikaw ang unang papasok sa langit. Ito, kwento lang ito ha. This is to emphasize the role of teachers sa buhay natin. Lahat po tayo dumaan sa pag-aaral. Di ba? Ako, laking pasalamat ko sa mga teachers ko eh. Mga teacher namin nung una, magagaling. Elementary pa lang kami. Pinapasulat na kami ng essay. So, ano na, mga elementary graduate, nung kapanahon na natin, maka-English na eh. Malungkot sa ngayon, kahit college graduate na, nahirapan pang makagawa ng essay. So, ano bang nangyari sa ating educational system? At ito na, ang ganda sana ng plano ng unity nung nanalo na si BBM at saka si VP Sara. Na-realize ng Pangulong Marcos yung malaking problema sa edukasyon. Kaya, kinausap niya si VP Sara, pwede bang maging education secretary ka? Ang alam ko, ang gusto ni VP Sara na department, kung bigyan siya, is Department of National Defense. Eh, nung kinausap siya ni Pangulong Marcos, DepEd, tinanggap niya dahil nandun yung challenge. So, sayang, after 2 years, wala na, nag-resign na siya kasi nabanggit naman ni VP Sara yung budget, ginigipit ang budget ng DepEd habang nandyan siya. Ayaw niyang maapektuhan ang mga teachers at ang mga estudyante dahil napupolitika na yung kanyang posisyon as DepEd Secretary. Kaya nag-resign na lang. O ngayon, binabatikos na siya, pinapa-impeach na siya kung ano-ano. Kaya, again, pasalamat tayo kay Congressman Marcoleta, ang nag-iisang kongresista na pinaglalaban ang katwiran at tama lang na palakpakan, pinuri siya ng mga teachers ng Caraga Region.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!